Si Lorraine Castillo ay isang club dancer at isang waitress, mula noong siya ay 18 taong gulang. Nagtrabaho na ito sa murang edad para mabayaran ang pagkakautang ng tatay niyang sugarol. Sa edad niyang 22, ay nakilala niya si Rafael Montcler, isang bilyonaryo. Binili siya nito sa club at binigyan ng isang kontrata na maging baby maker ng lalaki. Paano kung unti-unti itong nahuhulog sa lalaking, hindi makalimutan ang namayapang asawa. Lorraine's POV. Mula sa dressing room ay rinig ko ang malakas na tugtog ng musika. Sabado na naman at pihadong marami na namang customer ngayong gabi rito sa club. Mahigpit kong hinawakan ang hindi kalakihang salamin at pinagmasdan ang mukha ko, hanggang kailan kaya ako magiging dancer at waitress sa club na ito. I was 18 years old when I started working here, kailangan kong kumayod para mabayaran ang lahat ng naiwang utang ng tatay kong sugarol. Maagang namatay ang nanay ko dahil sa sakit na cancer, ang tatay ko naman ay hindi ko na mahagilap kung nasaan. Bali-balita dito sa amin ay pinatay na ito ng isang drug lord dahil hindi raw nairemit ang pinagbentahan niyang drugs. Lori, you're next. Ani Nicole, siya ang manager ng club. Susunod na po, sagot ko at tumayo na mula sa pagkakaupo. Tiningnan ko ang sarili ko sa malaking salamin. I'm wearing a two-piece black lingerie and a black high heels. Pagkatapos kong masuot ang itim kong robe at itim na mask ay lumabas na ako at dumiretso sa likod ng stage. Hinubad ko ang robe at marahan akong umakyat sa entablado. Maya-maya pa ay pumailan lang na ang musika, napaka-slow nito. Sumabay ang galaw ng katawan ko sa musika. Tutok na tutok ang kalalakihan sa pagsasayaw ko na para bang hinuhubaran na ako, may iba namang naglalagay ng pera sa gilid ng stage. Napakagat ako sa pang-ibabang labi ko. Konting tiis na lang, makakaalis rin ako rito. Matapos kong sumayaw ay nagpalakpakan ang mga customers. Pagkababa ko sa stage ay sinalubong kaagad ako ni Patricia at ibinigay sa akin ang itim na roba. Isa rin ito sa waitress at dancer ng club na ito. Ngumiti ako sa kanya, salamat Pat. Walang anuman, sagot nito at umalis na. Pagkarating ko sa dressing room namin ay kaagad akong nagbihis, pwede na akong umuwi. Napalingon ako dahil may kumatok at nakita ko si Nicole na pumasok sa kwarto. Hi Lori, ang galing mo kanina, aniya na nakangiti. Salamat Nikki, uuwi na rin ako. Okay, pero may sasabihin sana ako. Tila nag-aalangan na wika nito. Mukhang alam ko na yata ang ibig sabihin nito kaya napailing ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Alam mo naman ang sagot ko dyan Nikki. Ani ko. I know Lori. Tinanggihan ko naman. Sagot nito ay ngumiti sa akin. Ngumiti rin ako sa kanya, salamat Nikki. Sa ilang taon kong pagsasayaw dito ay marami na ang umalok para may kama ako. Handa silang magbayad kahit magkano, pero hindi ako pumapayag. Kahit ganito lang ako, gusto ko pa ring ibigay ang virginity ko sa taong mapapangasawa ko. Mag-aalas 2 na ng madaling araw nang makalabas ako ng club. Naglalakad na ako malapit sa parking lot nang makaramdam ako ng pagkahihi kaya nagmadali akong bumalik sa club. Akala ko ba umuwi ka na Lori? Tanong ni Patricia. Naiihi ako, mabilis na sagot ako. Diyan ka na, turo niya sa CR ng mga customers. May inaayos daw sa CR sa likod. Tumango lang ako sa kanya at agad nang pumasok sa CR, mabuti na lang at wala masyadong tao kaya hindi rin ako natagalan sa pagpila. Pagkatapos kong umihi ay lumabas na ako, ngunit nagulat ako nang may makabangga ako. Sorry po, sorry, madaling paghingi ko ng pasensya. Tiningnan ko kung sino yung nakabunggo ko, isa itong lalaking matangkad. Bahagya akong napatulala, napakagwapo nito kahit na napakaseryoso ng mukha niya, at ang ganda ng kulay brown niyang mga mata. Hindi ito nagsasalita at nakatitig lang sa akin. Sorry po sir. Nauutol kong sabi ng mahimasmasan ako. Hindi ko alam kung bakit siya ganito kung makatitig sa akin, galit ba siya? What's your name? Tanong nito na ikinagulat ko. Lorraine po, pagpapakilala ko, pasensya na po, hindi kita napansin. Rafael, let's go. Ani ng isang lalaki. Namumukhaan ko ang lalaking tumawag sa kanya, isa ito sa mga regular na customer dito. Rafael, yun pala ang pangalan niya. Bago pa umalis ang lalaking nakabangga ko ay tumitig muna ito sa akin at umalis na. Hindi pa man ito nakakalayo ay nagulat ako nang lumingon ito sa akin.
Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Napakagat ako sa labi at nag-iwas ng tingin. Nang tuluyan na silang nakaalis ay mabilis akong lumabas sa club. Maingat kong hawak-hawak ang tray na may laman ng mga mamahaling iinuman, Lunes ngayon kaya isa akong waitress. Bumati ako sa mga bigating customers na kakapasok pa lamang sa club, ganoon din sa mga iba pang customers na kanina pa naririto. Dumiretso na ako sa table ng customer na order ng mamahaling whiskey, at nang makita ko iyon ay agad akong bumati at inilapag ang ni-order nila. Thank you sir. Enjoy your drinks. Tatalikod na sana ako nang marahang hinipit ng customer ang bewang ko at ang isang kamay niya ay marahan na inipit ang 1,000 papel sa pagkakatok-in ng skirt ko. Noong unang pasok ko dito ay pakiramdam ko ay nababastos ako, umiyak pa ako noon pero ngayon, nasanay na ako. Nahihiya akong nagpasalamat sa customer ko, hindi ito sumagot ngunit commandant naman siya sa akin. Naglilibot-libot pa ako sa club at marami-rami na rin ang nakukuha kong tip, sa bilang ko ay baka aabot na ito sa 10,000 piso. Nagpunta muna ako sa CR para umihi at para mag-retouch na rin ng makeup. Lori, tawag sa akin ni Patricia nang makita niya ako. Ngumiti ako sa kanya, "Hi Pat. Marami na tip?" Tanong ko. Napasimangot ito sa akin at agad na humarap sa malaking salamin. Kinuha niya ang lipstick at maglagay sa labi nito at humarap sa akin. Medyo lang. Nakakainis kasi na late ako. Naiiritang wika nito at napanguso. Okay lang yan. Hanggang 3:00 pa tayo, makakarami ka rin. Tinapik ko ang balikat niya. Schedule mo pala bukas. Napatango naman ito sa akin, halika na. Aya nito at sabay na kaming bumalik sa loob. Lori, pakiserve nga nito sa table na may 4 na gwapong lalaki. Ani Nicole. Ipinakita niya sa akin ang table number at tinuro ang table kung saan ko ito ay serve. Inilagay ko sa isang tray ang 3 baso, ice cube na nakalagay sa babasaging lalagyan at isang bote ng mamahaling alak. Good evening sir. Magiliw na bati ko kaya napatingin sila sa akin. Bahagya akong nagulat nang makilala ko ang nakatitig sa akin, si Rafael. Mataman lang itong nakatitig sa akin. Nag-iwas na lang ako tingin. Good evening, to, miss. Ani ng lalaking nasa kanan ko naman. Tahimik kong inilapag ang laman ng tray sa table nila. Thanks, miss. Ani ng isa pang kasama nila. Napatingin ako kay Rafael, titig na titig pa rin ito sa akin. Nailang ako sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin kaya ngumiti na lang ako sa kanya, napatingin ako sa Adam's apple nitong gumalaw. Halal ano bang ginagawa ko? Bakit naman ako nakatingin doon? Dali-dali akong nagpaalam at naglakad na pabalik kay Nicole na may malapad na ngiti sa kanyang labi. Guwapo nila, ano, tila kinikilig na turan nito. Napabuntong hininga ako, napatingin ako sa gawin ng 4 na lalaki at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang nakatingin pa rin sa akin si Rafael. Nag-iwas kaagad ako ng tingin dahil pakiramdam ko ay nanlalambot ang mga tuhod ko. Kanina pa titig na titig sa'yo yang isang guwapo, ha? Tukoy nito kay Rafael, paano kung siya ang makakakuha ng pagkabirhen mo? Jackpot! Agad akong namula sa tinuran ni Nicole na para bang nananaginip ng gising, Nicole naman. Nahihiyang ingos ko. Tumawa lang ito sa akin at tinapik ng bahagya ang pisenge ko, what if he'll pay big just to have you for a night? Nanlaki ang mga mata ko at napailing, imposible naman yata yon. Naiiling na sagot ko at sinulyapan si Rafael. Hindi na ito nakatingin sa akin at seryoso lang itong umiinom, sa itsura nito'y duda akong papatol siya sa isang katulad ko, hindi pang modelo ang pangangatawan ko, hindi pang artista o pang Miss Universe ang kagandahan ko at higit sa lahat, mukha itong mayaman. Simple lang ako at wala akong angking kagandahang taglay katulad ng mga nabanggit ko, kaya papaanong magbabayad siya para may kama ako kung mayroon namang mga magaganda at sexing babae ang handang ibigay ang sarili nila ng libre sa kanya. Sa gwapo at macho niyang yan. Pihadong maraming babae ang humahabol sa kanya, ngunit hindi ako mapapabilang sa kanila. Walang imposible, commandant ito sa akin at agad nang umalis. Walang imposible, siguro, pero, kung para talaga sa'yo ang isang bagay o tao ay mapapasayo talaga yun kahit balik-balik teren man ang mundo. Kung may posibilidad bang bilhin niya ako para sa isang gabi ay papayag ba ako? Sa hindi ko malamang dahilan ay napatingin ako ulit sa gawin ni Rafael. Napakunot ang noo ko nang nakatingin na naman ito sa akin.
Nakita ko kung paano niya basain ang pang-ibabang labi niya gamit ang dila nito. Tumaas ang gilid ng labi niya at sumimsam sa baso niya habang nakatingin sa akin. Nag-iwas ako ng tingin at napailing na lamang. Eksaktong 3:30 ng madaling araw ay nakalabas na ako ng club, pagod na pagod ako ngayong shift. Maglalakad pa ako papuntang sakayan ng tricycle. Ang sakit na ng paa ko. Siguro nasa 20 minutes ding lakaran yun. Uuwi ka na. Ay kabayo. Gulat na bulalas ko, bakit ka ba nang gugulat? Pag-alit na tanong ko pero bigla akong napatigil nang makita ko kung sino ang nagsalita. Si Rafael. Nakasandal ito sa itim na kotse. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko, hindi ko alam kung dahil lang ba ito sa pagkagulat. Uuwi ka na. Pag-ulit nito. Oo, sorry na sigawan kita sir. Hiyang-hiya na sabi ko. I'll take you home. Seryosong wika nito. Hindi na po. Kaya ko na, sagot ko sa kanya. Napaka-seryoso ng mukha nito, wala akong makitang konteng emosyon sa mukha niya. It's late and it's dangerous. Seryosong sabi nito. Salamat po sa pagiging concern niyo pero sanay na po ako, ngumiti ako sa kanya. May kakilala po akong bumabiyahe ng tricycle, malapit lang din ang paradahan dito. Then I'll walk with you. Nagulat ako, wag na po. Let's go. Putol nito sa akin. Magmamatigas pa sana ako pero tumayo na ito ng tuwid at lumapit sa akin. Sige, tarantang sabi ko at naglakad na. Nasa gilid ko lang siya habang naglalakad kami, tahimik lang kaming pareho. Walang katao-tao sa paligid. Oh my God! Ang awkward. Ito ang unang pagkakataong may maghahatid sa akin sa sakayan. Napahigpit ang hawak ko sa strap ng bag ko. I bit my lower lip. Hindi ba dapat ay matakot ako kasi hindi naman kami magkakilala talaga? Pero, bakit hindi man lang ako kinakabahan? Ang lakas-lakas lang ng kabog ng dibdib ko sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Dito na po ako, ani ko nang nasa tapat na kami ng paradahan, nakita ko na rin ang kakilala kong driver, salamat po sa paghatid. Sabi ko sa kanya at bahagyang ngumiti. Saan ka sasakay dyan? Dyan sa kulay red. Sagot ko. He nodded. I'll see you again then. Uminit ang mukha ko, Sige sir. Tumalikod na ako kaagad at sinapo ang mukha ko. Lorraine. Natigilan ako at nilingon siya. Nakatayo lang siya at nakatitig sa akin, hindi ito nagsasalita. Umalis na lang ako at sumakay na sa tricycle. 3 araw na ang nakakalipas ng huli kong nakita si Rafael. Hindi nawala sa isip ko ang huling pagtatagpo namin at aaminin ko, sa unang araw na hindi ko siya nakikita rito ay hinahanap ko siya, ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Hindi yun tama kaya nagpaka-busy na lang ako sa trabaho ko. Palaging maraming customers dito kaya pagod na pagod ako. Mamaya ay sasayaw na naman ako, tapos na akong mag-rehearse kaya sigurado naman akong maayos ang kalalabasan ng sayaw ko mamaya. Pagkatapos kong make-up at makapagbihis ay lumabas na ako sa dressing room habang nakasuot ng itim na silk na roba at ang maskara ko. Lumapit sa akin si Nicole at sinabi nitong humanda na ako, may mga kasama rin akong sasayaw ngayong gabi pero ako ang mauunang lalabas sa stage. Ang iba ay may ibang stage na sasayawan, ang iba naman ay nasa dance pole stage. Ako lang ang pwedeng bumaba sa stage at lumapit sa ibang customers. Nang magdim na ang palagid ay umakyat na ako sa stage. Narinig ko ang pagtawag sa akin na Black Lady dahil hindi naman nila ako kilala at hindi rin naman ako binigyan ng alias. Pumailan lang na ang mahinang ritmo ng musika, nakatalikod ako sa mga customers, sumasabay ang pudgiling ko sa musika habang nakatalikod ako. Unti-unti kong kinalas ang pagkakatali ng roba ko at mahinhin ko yung hinubad. Rinig na rinig ko ang mura at appreciation ng ibang customers, ang iba naman ay bastos ang pananalita. Binaliwala ko lamang iyon at nagpatuloy sa pagsasayaw, humarap na ako sa kanila at mas ginalingan ang pagsayaw. Unti-unti akong bumaba sa main stage at nagpatuloy sa pagsayaw, may isang grupo ng mga dayuhan ang naghihiyawan habang nagsasayaw ako sa harapan ng table nila. Parang baguhan ang mga ito, hindi sila pamilyar sa kain. Sanay na ako sa mga naririnig ko tuwing sumasayaw ako, sa ganitong klaseng trabaho ay okay ng iba na isa akong bearang babae. Nagsasayaw ako rito na halos hubad na sa harapan ng mga kalalakihan. Nakaling-iri man ako pero sinisigurado kung hindi nila nakikita ang dapat ay nakatago.
Kaya hindi ko rin sila masisisi kung ganito ang pananalita nila sa akin. Bago pa nila ako mahawakan ay mabilis akong lumayo at doon lumapit sa kabilang table. Agad na pahiyaw ang apat na kalalakihan sa mesang ito. Ilang minuto pa ang nakalipas ay may napansin akong nag-iisang customer sa kabilang table. Hindi ko masyadong maaninag ang mukha niya dahil sa medyo madilim sa pwesto niya. Ramdam ko ang titig nito sa akin. Lumapit ako sa table niya at sa harap niya sumayaw. Malamyos ang musika kaya kahit papaano ay na-relax na ako. Lumakas ang hiyawa nang lumabas na ang ibang dancer sa iba't ibang stage. Mas ginalingan ko ang pagsayaw at mayanhing humawak sa braso ng lalaking nag-iisa sa table niya. Ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang makilala ko ang lalaki ng tumapat panandalian sa mukha niya ang ilaw. Si Rafael ito. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Naiilang na ako sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin kaya tumalikod na ako para bumalik na sana sa stage nang hinila niya ako sa bewang kaya napaupo ako sa kondongan niya. Napasinghap ako. Malutong na napamura ang lalaki sa kabilang table. Napakainit ng palad niyang humahaplos sa ternayan ko at napakatigas ng dibdib niya kung saan nakasandal ang likuran ko, mariin kong kinagat ang pangibabang labi ko. Dance baby. Bulong niya sa tenga ko na halos magpatayo ng lahat ng balahibo sa katawan ko. Natigilan ako pero unti-unti ay gumalaw rin ang katawan ko. Mas nagulat pa ako nang maramdaman ko ang paghalik niya sa batok ko at mas lalong hinapit ang katawan ko sa katawan niya. Ang isang kamay niya naman ay malayang nakapisil sa hita ko. Napapikit ako. Patigilan mo siya, Lorraine. Hindi tama ito. Dapat hindi ka nagpapahawak sa mga lalaki mong customer lalong-lalo na ang pagpapahalik. Ano ba Lorraine? Gumising ka. Ngunit taliwas ang ginawa ko, hindi ko alam kung bakit ko hinayaan na hawakan, halikan at pisilin ako ng lalaking ito. Malakas akong napasinghap nang maramdaman ko ang bahagyan niyang pagsipsip sa kanang leeg ko. Gusto ko sanang sabihin na bawal ang ginagawa niya sa akin pero hindi rin ako pwedeng magsalita, baka mabosesan niya ako at makilala. You're a great seductress, you know that. Agad akong napamulat ng mga mata ko at agad na tumayo. Hindi naman siya yumangal, napatingin ako sa kanya, siya naman ay tumitig sa akin habang nakataas ang gilid ng labi nito. Binasa niya ang pangibabang labi niya gamit ang dila niya, napalunok naman ako. Bigla yata akong nakaramdam ng kakaibang init sa katawan ko, napailing ako sa aking isipan. Naglakad na ako papunta sa stage at tinapos na ang pagsasayaw ko. Matapos ang music ay mabilis akong lumabas sa backstage, napasandal ako roon at napahawak sa dibdib ko, ang lakas-lakas ng kabog nito. Ngayon ko lang yata naramdaman ang ganitong pakiramdam. That was freaking hot Lori. Oh my gosh, that was your first. Napamulat ako ng aking mga mata nang marinig ko ang tila nanunuksong tinig ni Ate Juliet, kasama niya si Patricia at Nicole. Mabuti na lamang at kami lang ang taong narito. Sabay na tumili si Nicole at Ate Juliet, habang si Patricia ay tahimik lamang. Lumapit sila sa akin, mabango ba siya? Matigas ang abs, malaki ang mga kamay. Ano na? Namula ang buo kong mukha sa sunod-sunod na pagtatanong ni Nicole. Ayaw niya mag-share, nanunuksong wika ni Patricia. Hindi naman, sige na, bihis na ako. Nauutol na pagpapalam ko sa kanila. Hindi naman mawala-wala sa mga labi nila ang nanunuksong ngiti kaya nag-iwas na lamang ako ng tingin. Oh, my goodness, may love bite ka. Tili ni Ate Juliet kaya napatigil ako at nakakunot noong tumingin sa kanya. Hala, mayroon nga, sa kanang leeg mo, lumapit pa sa akin si Patricia, OMG. Anong feeling na may gwapo at makhong yamakap sa iyo at humaplos ng ternayan mo? Hindi ko akalain na ganito ang magiging reaksyon ni Patricia. Parang lalaki kasi ito kung gumalaw, pero tingnan mo ngayon, para siyang kilig na kilig. Wala, mabilis na lamang nasagot ko at mabilis na naglakad papunta sa dressing room naming anim at wala sa loob kong humarap sa salamin at napahawak sa leeg ko kung saan kanina pumirmi ang mga labi niya. May maliit na namumula doon at tiyak kong yun ang tinutukoy nilang love bite. Mariin akong napapikit ngunit agad namang iminulat ang mga mata ko nang pumasok sa isip ko ang mukha ni Rafael. Hindi. Wala lang yun. Matapos kong magbihis ay inayos ko na ang mga gamit ko rito sa dressing room namin at naglinis na rin ako ng mga kalat. Pagkatapos kong maglinis ay binitbit ko na ang bag ko at lalabas na sana nang pumasok si Nicole. Lori, pwede ka ba ngayong gabi maging waitress?
Bigla kasing hinimite si Marlene. Aniya. Gusto ko na sanang umuwi at magpahinga kaya lang mukhang hindi pa pwede. Umiiwas na rin ako sa panunukso nila at pati na kay Rafael. Sige Nikki, okay lang ba si Marlene? I hope so. Nasa klinik siya ngayon and the nurse advised na magpahinga na muna siya. Ani Nicole na bakas ang pag-aalala kay Marlene. Magiging maayos din siya Nikki. Agad namang napangiti si Nicole, naroon pa ang papabol mo. Tukso niya sa akin na ikinasimangot ko, nilagyan mo ng concealer. Aniya habang nakangisi sa akin. Agad kong naramdaman ang pag-init ng mukha ko. Ang swerte mo ngayong gabi. Di ba sabi ko naman sa'yo? Walang imposible, Aniya. Tandang-tanda ko pa ang sinabi nito sa akin noong Lunes, ngunit malayong mangyari ang bagay na iyon. Kung sa teleserye siguro ay pupwede pa, pero sa akin, napaka-imposible. Hindi naman pang teleserye ang buhay ko. Nagkataon lang yun. At saka, ganoon naman ang mga lalaki, hindi ba? Hindi ko naman nilalahat pero, baka lang naman isa siya sa kumukuha ng babae rito sa club. Bigla ko namang naisip ang paghatid niya sa akin. Iba yun yung kanina dancer ako, hindi niya ako kilala. Yung paghatid niya sa akin baka gentleman lang talaga siya ng araw na yun. Maybe, anyway, magbihis ka na. Aniya at lumabas na ng dressing room. Nagbihis ako ng uniforme kong pang waitress at lumabas na ng dressing room, dumiretso kaagad ako sa bar counter. Sa table 36 yan Lori. Tumungo ako sa isa sa mga bartenders ng club, si Kuya Andrew at ngumiti. Agad naman akong umalis para serve ang inumin sa table 36. Matapos kong may served ang inumin ay nagpatuloy pa ako sa pagse-serve sa iba pang customers. Ngunit hindi ako makaalis sa table kung nasaan ako nagse-serve ngayon. Ayaw pa kasi akong paalisan ng mga lasing na dayuhang customers. Come on babe, just sit here. Malagkit ang pagkakatitig ng Amerikano sa akin at hinawakan pa ang aking kamay. Binawi ko ang kamay ko, no sir. Nauutol na sabi ko. Don't play hard on us. We can do something thrilling and we'll pay you big. Ani pa ng isa pang dayuhan. Pilit nitong hinahawakan ang siko ko ngunit pumiksi ako kaya mahinang napamura ang dayuhan. I'm really sorry sir. Marahas na tumayo ang isang dayuhan at mabilis na hinablat ang kamay ko, halos mapalundag ako sa ginawa niya. Natatakot ako sa inaakto niya, alam ko namang hindi ako mapapahamak habang nasa loob ako ng club dahil marami ang magtatanggol sa akin pero, nakakatakot talaga sila. Malalaki silang tao at ang tatangkad pa, para silang mga higanti. Sir, tili ko nang tangkain niya akong halikan, itinulak ko siya ngunit hindi ko kinaya ang lakas niya. Stop harassing her. Napaangat ako ng mukha ko nang marinig ko ang baritonong boses na iyon at laking gulat ko kung sino ang nagmamay-ari noon, si Rafael. You want her too, but we want her first. Mahigpit ang pagkakahawak ng dayuhan sa braso ko kaya ramdam ko ang sakit doon, nagpalinga-linga ako sa paligid. Ang iba ay walang pakialam, meron namang nakamasid lang sa amin, ang mga kaibigan ko ay nakatayo at nakamasid. Ang ipinagtataka ko lamang ay bakit walang lumapit na bouncer sa amin para awatin ang mga bastos na dayuhang ito. Malamig lang itong tumitig sa dayuhan, I won't force a woman for my needs, let her go. Mariin ang pagkakabigkas niya ng bawat salita at nakaigting ang mga panga nito, you're hurting her. Pagalit na sigaw nito. Nang hindi pa ako binitawan ng dayuhan ay nagulat ako sa ginawa niya, mabilis niyang hinila ang kamay ko at agad akong napasabsab sa dibdib niya. Sir, halos pabulong na wika ko. Hinapit niya ako sa bewang ko at mahigpit na yamakap ang braso niya doon, you're safe now. Aniya at hinaplos ang buhok ko. Salamat, ani ko, how dare you, sigaw ng dayuhan. Kinahihit ako ni Rafael sa likuran niya at nanlaki ang mga mata ko dahil susugod ang tatlong dayuhan kay Rafael, pero agad din naman silang napatigil. Don't you dare. Mabalasak na sigaw ng isang lalaki, siya ang kasama ni Rafael nang huli kaming nagkita. May kasama na silang isa pang lalaki, ang tahimik lang nito ngunit ang kamay niya ay pinaglalaroan ng isang baril. Ang isa namang kasama nila ay nakangisi ngunit ang mga berdeng mga mata nito ay parang papatay kung tumitig, ang iba naman ay nakamasid lang at nakabantay sa kung ano ang susunod na mangyayari. Sit your asses on your seats dude. Tinapik ng kasama ni Rafael ang balikat ng isang dayuhan at parang maamong tupa itong sumunod.
Napatingin ako sa lalaking pinaglalaroan ng baril niya, nakatitig din pala ito sa akin. Ang mga mata niya ay napakalamig at wala kang anong emosyon na mababasa roon at parang nakikita nito ang kaluluwa ko. Nagbaba ako ng tingin dahil naiilang ako sa pagkakatitig niya sa akin, hinila ako ni Rafael sa gilid niya at naglakad papunta sa bar counter, nakasunod naman ang mga kaibigan niya. Salamat po, tumango lang si Rafael at hindi na sumagot pa, salamat din sa inyo mga sir. Sumulyap ako sa mga kaibigan niya, tumango lang din sila sa akin. Nang makarating kami sa bar counter ay tumalikod na si Rafael at hindi na ito nagsalita pa, sumunod na rin ang mga kaibigan nito. Napatitig lang ako sa likuran ni Rafael habang naglalakad ito pabalik sa table nila. Tinulungan niya ako, I smiled. Umalis na ako at lumapit sa mga kasama ko, baka sa mukha nila ang pag-aalala, ang mga dayuhan naman ay pinalabas kaagad sa club. Una na ako, Manong. Ngumiti sa akin si Manong Kiko, ang guard ng club, mag-ingat ka, hiha. Gusto mo ihatid na kita? Huwag na po, Manong Kiko. Salamat po. Nag-wave na ako sa kanya at naglakad na papuntang paradahan ng mga tricycle. Nang makalayo na ako sa bar ay may napansin akong puting kotse na sumusunod sa akin, mabagal lang ang pag-andar nito. Mahigpit akong napahawak sa strap ng bag ko at mabilis na naglakad. Mabilis na kumakabog ang dibdib ko dahil sa takot, ngayon lang nangyari ito na may sumusunod na kotse sa akin. Napapitlag ako nang marinig ko ang malakas na busina ng kotse kaya napatakbo na ako ng mabilis sa abot ng makakaya ko. Wala akong mahihinga ng tulong dahil wala akong nakikitang tao bukod sa amin o bukas na establishmento. Malakas akong napatili nang naramdaman ko na may humablot sa kamay ko kaya muntik na akong matambang ngunit mahigpit niya akong nabuhat. Nagpupumiglas ako at nagsusumigaw. Bitawan mo ako, tulong, tulong, malakas na sigaw ko ulit. Medyo malayo pa ang paradahan ng tricycle at napalayo na rin ako sa club. Hinampas ko ng malakas ang likuran nito habang nagtitili at laking pasasalamat ko nang nabitawan niya ako. Agad na sana akong tatakbo papalayo subalit napatigil ako nang makita ko ang dalawang lalaki na nakangisi sa akin. Nanlamig ako at ramdam ko ang panginginig ng mga tuhod ko, sila ang tatlong dayuhan kanina na nang bastos sa akin at sila pala ang nakasakay sa puting kotseng nakasunod sa akin. Where do you think you're going? Matigas na salita nito, namumula ang kanilang mga mata at nanlilisik ang mga ito, nakadrugs ba sila? Kung kanina ay may Rafael na tumulong sa akin, ngayon ay wala na, ngunit nananalanggan pa rin ako na sana ay may tumulong sa akin. Malakas akong napatili nang may marahas na humablot ulit sa kamay ko, bitawan mo ako. Sigaw ko ulit, pinagsisipa ko ang isa pang dayuhan at tinapakan ang paa niya. Malakas at galit na sumigaw ito matapos akong malakas na sinampal. Sa sobrang lakas ng sampal niya sa akin ay halos mahiwalay ang ulo ko sa katawan ko. Hindi pa siya nakontento at tinuhad pa ako sa tiyan ko, malakas akong napasigaw at napaiyak. Tama na po. Napaluhod ako at napahawak sa tiyan ko. Ang sakit-sakit, hineklit niya ang braso ko para mapatayo ako at mahigpit na hinawakan ang panga ko. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatitig sa mga mata kong luhaan, natatakot ako. Lord, please po, tulungan niyo po ako. Maawa po kayo sa akin. Paipang dasal ko. We need you in our bed. Come on. Aniya, wala na akong lakas para lumaban pa. Hinang-hina na ako at sobrang sakit ng tiyan at mukha ko, napapikit na ako dahil nahihilo ako. Marahas niyang hinila ang karne ko at ako naman ay hindi makapaglakad ng maayos, sapo-sapo ko ang tiyan ko. No, please, stop. Mahinang pagmamakaawa ko habang panay ang buhos ng mga luha ko. Parang demonyo lang silang humalaklak, ramdam ko pa ang paghipo ng isa sa pangupo ko. Napaiyak na lamang ako. Habang nakapikit ang mga mata ko ay pumasok sa isipan ko ang mukha ni Rafael, ngunit wala siya ngayon. Malutong na napamura ang isang dayuhan. Natamba ako sa semento, nanlalabo ang mga mata ko. Naaninag ko lamang na nagkakagulo sila at parang naging apat na sila. Malutong na napamura ang tinig ng lalaki. Napakurap ako ng mga mata ko, salamat at hindi niyo ako pinabayaan Lord. Naiiyak na tumangala ako at pinunasan ang luha sa pisngi ko. All of you will rot in hell. Galit na sigaw ng lalaking tumulong sa akin.
Lumapit sa akin ang lalaki at nag-squat sa harapan ko, mas napaiyak pa ako nang makilala ko ang lalaking nasa harap ko at tumulong sa akin. Ikaw, mahinang wika ko. Tumigas ang kanyang panga at pinagmasdan ang mukha ko. Napamura siya at mahinang hinaplos ang pisngi ko, kung saan ako sinampal kanina ng isang dayuhan. Hindi ko napigil ang mapayakap sa kanya at umiyak ng umiyak. Natigilan ito pero hindi rin nagtagal ay hinaplos nito ang buhok ko. I feel safe again. Hush now. Bulong nito. Salamat sir. Ani ko at kumawala sa pagkakayakap sa kanya. Nagulat ako nang pinunasan niya ang luha ko gamit ang kanyang hintuturo, stop crying. Aniya na nakatiimbagang. Hindi sinasadyang natabig niya ang tiyan ko kaya napaigik ako, curious naman siyang napatingin doon. What happened on your tummy? Tak ang tanong nito. Tinuhad ako. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang malakas itong nagmura, nanlilisik ang kanyang mga mata. Nakakatakot. Tumalikod dito at kinuha ang telepono sa bulsa nito. Nakamasid lang ako sa kanya, may pinipindot siya roon at inilagay ang telepono sa tenga niya. Napatingin ako sa mga dayuhang nakabulagta sa daan, hindi na sila gumagalaw. Bakit ang tagal mong sagutin? Galit na sanggal nito sa kausap, damn you. Come here at 11th Street, near at the Shire, tumigil ka na nga sa pagtatanong. Isama mo si Nicolas, bilis. Agad niyang ibinaba ang kanyang telepono at lumapit sa akin. Madilim ang mukha nito. I'll take you, come with me. Malumanay nitong wika ngunit hindi mawala-wala ang dilim at galit sa mukha nito. Marahan niya akong binuhat, mahigpit naman akong napahawak sa leeg niya. Napatitig ako sa mukha niya, napakagwapo pa rin ito kahit nagalit siya. Tumunog ang isang kotse at binuksan niya ito. Pataas ang pagbukas ng kotse nito. Mayaman pala talaga siya, marahan niya akong inilapag sa front seat. Uuwi na lang ako sir. Hindi niya ako pinansin at inabot ang seatbelt, napaurong naman ako ng sobrang lapit ng mukha niya sa mukha ko. Tinitigan niya ako sa mga mata, at bumaba ito sa mga labi ko. Mahigpit kong kinuyam ang kamao ko, may narinig akong mahinang tunog na parang nag-click. Napayuko ako para tingnan ang sa gilid ko. Nalock niya na pala ang seatbelt, lumayo na ito sa akin at tumayo sa gilid ng kotse niya. Hindi ko napansin na halos hindi na pala ako humihinga. Sobrang lakas din ng kabog ng dibdib ko. Diyos ko naman, mahinang wika ko. Nasa po ko ang 2 pisens ko, ang init. Nakita niya kayang nag-blush ako. Bigla akong napangiwi ng biglang kumirot ang ternayan ko, ipinikit ko ang mga mata ko at marahang hinaplos ito. Nagulat na lamang ako nang magsara ang pinto ng kotse ni Rafael, isinara niya pala ito. Mula sa labas ng kotse ay nakatingin siya sa akin. Maya-maya pa ay may 3 kotseng dumating pa at halos mapang-angga ako sa ganda ng mga yun, may kulay pula, itim at puti. Lumabas isa-isa ang lulan ng mga kotse, mga kaibigan niya pala ang dumating, yung tumulong din sa akin kanina sa club. Nakita ko ang lalaking may hawak-hawak ng baril kanina na tumingin sa gawi ko na para bang alam niyang narito ako sa loob ng kotse ni Rafael. Napatingin din ang 2 pa sa gawi ko habang nag-uusap sila ni Rafael. Nakita kong papunta na rito si Rafael at pumasok sa driver's seat, nag-iwas kaagad ako ng tingin, pinaador na niya ang kotse at tahimik lang na nag-drive. Sa paradahan na lang po ako ng tricycle, kaya ko naman nang umuwi. Narinig kong umi-NGOs ito ngunit hindi nagsalita. Pinaglalaroan ko na lang ang kamay ko habang nakatingin sa kalsada. I'm Rafael Montclair and you are safe with me. Aniya habang seryoso lang itong nagmamaneho. I'm safe with him, yun rin ang nararamdaman ko. Ilang beses niya na akong naipagtanggol. Parang narinig ko na ang pangalan niya, hindi ko lang maalala kung saan. Sir Rafael, pwede bang sa paradahan na lang ako ng tricycle? Nahihiyang wika ko. Nakita kong gumalaw ang panga nito at patuloy pa rin sa pagdadrive, hindi siya nagsalita man lang kahit yes or no. Nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto kung malayo na kami sa paradahan ng tricycle. Sir, nagugulahan na tawag ko sa kanya. Stop calling me sir and no, I won't take you home. Inis na wika nito. Ang suplado naman pala niya. Napalabi ako. Kasi naman sir, nilingon niya ako at sinama ng tingin, Rafael, kailangan ko na kasing umuwi. Masakit na po kasi ang katawan ko at napapagod na, may trabaho pa ako bukas.
Napatingin ako sa kamay niyang mahigpit na nakahawak sa manibela. "You'll come with me." Pinal na wika nito. "Sir naman," reklamo ko. "Shut up." Napayuko na lamang ako. Mukhang hindi naman siya masamang tao, tinulungan niya pa nga ako. Wala naman siya sigurong masamang gagawin sa akin. Isa sa mga pangaral ng nanay ko noong nabubuhay pa siya ay huwag agad magtitiwala sa mga taong hindi ko pa gaanong kakilala. Alam ko iyon, ngunit, iba ang pakiramdam ko sa lalaking ito, parang mas safe ako kapag siya ang kasama ko. Dahil ba sa pagligtas niya sa akin ng pangalawang beses? Hindi ko rin alam.